Kaya sa lahat na nakikinig ng mga anak, habang buhay ang magulang nyo, mahalin nyo. Wala kayong maigaganti na anumang physical na bagay sa hirap ng magulang, kasi yung magulang yun ang kinasangkapan ng Diyos para tayo umiral sa mundo. Meron tayong tinatanaw na utang na loob. Napag-aral ka, hindi ka napag-aral, hindi mabait ang magulang mo, masama ang magulang mo para sa'yo, pero yung lumaki ka lang, marami siyang ginawa para sa'yo. Pinagligi ka, siyam na buwang pandaladala, nung ipanganak ka, nabingit sa buhay. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. Ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. Ang paggawa ng kasamaan at nakakahiyang mga bagay ay makapagbibigay ng kahihiyan. Ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay ng karunungan sa iba. Ito ay katulad ng tubig na umaagos mula sa malalim na batis. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo, dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo, ang siya ring hahatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa. Pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Ngunit ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ihahayag niya ng malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan. Kasing liwanag ng sinag ng araw sa katanghaliang tapat. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong padadala sa walang kabuluhang pangangatwiran ng iba tungkol sa masasama nilang gawain, dahil galit ang Diyos sa mga suwail. Huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman man o mahirap. Ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib. Ngunit ang hangal ay sumusuong sa panganib, kaya napapahamak. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Lumalakad ang taong masama sa daang matinik at may mga patibong. Ang nag-iingat sa sarili ay umiiwas sa daang iyon. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo, kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? Hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Bakit galit na galit sa akin yung matanda? Ayaw niya kasi ng totoo. Kung makatotohanan tayong mga Pilipino, huwag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel,
dahil manalangin tayo sa Diyos. Yun ang sabi ng Diyos. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga plastic. Manalangin tayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Ang ganda-gandang salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa sa bukas. Ang bukas ang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Tamo, wala ka ng preoccupations, mga problems, mga anxiety, depression, mawawala. Huwag kang mabalisa. Bakit hindi tayo gusto ng Diyos mabalisa? Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, unang Pedro 5:7, pakinggan mo. Na inyong ilagak sa Kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayun, yun ang sikreto, kapatid. Kaya ka makakapagtiwala sa Diyos sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May malasakit ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu? Ganoon din naman walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos, maliban sa Kanyang Espiritu. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang Espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos.